Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1059 at may title nga daw itong Chapter 1059 na Captain Kobe's Case. Ang una ngang nilalaman ng spoiler ay yung patungkol sa mga Pacifistas. Sinasabi nga na ang bagong pangalan nga daw ng mga Pacifistas ay Seraphim at unlike nga daw sa mga Pacifistas during time skip na magkakamuka at puro kamuka ni Kuma, itong bagong Pacifistas nga daw hindi magkakamuka. Bagkos ang appearance nga daw nila malalaking bata na similar sa nakita natin during Punk Hazard arc. Bukod pa nga dyan meron nga daw silang puting buhok, kayong mangging balat at itim na pakpak. Pamilyar ba itong appearance na sinabi ko? Yes guys, mukhang produkto nga sila ng DNA ng isang Lunarian. Since ganito nga yung features ni King. So during nga sa flashback ni King nakasama niya si Kaido, nasa Punk Hazard nga sila at pinag-eeksperimentohan ng mga scientist. Meaning ito nga yung naging source ni Dr. Vegapunk para makakuha ng DNA ng isang Lunarian. Pero ang isa pa nga sa nakakabilib sa bagong SSG mga giant sila. Ngayon kung naperpekto nga ni Dr. Vegapunk itong mga bagong SSG at pinaghalo nga yung lakas nila ng isang giant at isang Lunarian, paniguradong dagdag pahirap ito sa mga kalaban nila. Since itong Lunarian pa nga lang na si King nakita na natin ang kakayanan at talagang napakalakas neto, paano pa pag pinalaki mo siya at pinadami, diba? I'm sure na kung hindi man sa level ni King papantay itong mga bagong SSG, malamang na malapit ito ng konti dahil hindi naman magiging confident itong mga Marines na buwagin ang 7 Warlord system kung ang ipapalit lang nila dito mga walang kwentang robot lang. Sana nga lang at itong mga bata na ginawang SSG hindi ito makahadlang sa mga future fights ng Straw Hat Pirates dahil kilala naman natin sila Luffy bilang maawain, diba? Bali ang sumunod namang impormasyon sa nakalap nating spoiler yung patungkol kay Boa Hancock. Yes guys, nagpakita na nga this chapter itong si Boa Hancock. So napansin ko lang na simula last chapter yung pattern nga ng pagpapakita ni Oda sa mga dating warlords naka-sequence ng pagpapakilala niya rin isa-isa sa mga warlords during pre-time skip dahil alam naman nating lahat na ang unang inintroduce sa ating karakter na magiging warlord sa hinaharap itong si Buggy na sinundan naman ni Mihawk na nakita natin during Baratie arc at lastly si Crocodile na nakilala naman natin during Alabasta arc. Silang tatlo nga ang ipinakita sa atin sa last chapter plus si Kuma at ngayong chapter nga na ipapakita na itong si Blackbeard at si Boa Hancock. I wonder kung sa susunod na chapter itong si Edward Weevil at si Gecko Moria nga ang susunod na makikita natin. Anyway, sinasabi nga na yung mga sumugod nga daw na mga marine sa Amazon Lily halos naubos nga daw ni Boa Hancock sa pamamagitan ng Devil Fruit powers niya, which is ginawa nga daw niyang bato itong mga marines na to. Pero kung inaakala nga natin na ito na yung magiging challenge para kay Hancock nagkakamali tayo dahil out of nowhere nga bukod nga daw sa mga marines sinugod din daw ng Blackbeard Pirates itong Amazon Lily. Yes guys, pinuntahan nga ni Blackbeard itong si Boa Hancock at ang rason nga daw ni Blackbeard dahil sa interesado nga daw siya sa Devil Fruit ni Hancock. So alam naman nating lahat na once na may nagustuhang Devil Fruit itong si Blackbeard paniguradong magiging espesyal itong Devil Fruit na to. Gaya na lang nitong Yami Yami no Mi na hinintay niya ng pagkatagal-tagal makuha lang itong Devil Fruit na to o yung Devil Fruit na Quick Fruit ni Whitebeard na currently na-acquire niya na nga ngayon. Kinuha nga niya ito dahil sa ito nga ang pinaka-distractable na Paramecia type na Devil Fruit. Kaya naman ang magka-interest nga itong si Blackbeard sa Devil Fruit ni Hancock ang ibig sabihin lang nito merong espesyal sa Devil Fruit na to. May nabasa kaya si Blackbeard patungkol sa Devil Fruit ni Hancock kaya siya sobrang interesado dito? Dahil kung matatandaan nyo sa series nga nitong One Piece ang tanging kumpirmado pa lang na nakabasa ng Devil Fruit Encyclopedia itong sila Sanji at Blackbeard. Kaya naman it makes sense nga kung may nakitang impormasyon itong si Blackbeard patungkol sa Mero Mero no Mi. At isa pa kung aaralin mo ngang mabuti itong Mero Mero no Mi medyo malawak nga yung kakayanan ng Devil Fruit na to. Pero what if, gaya nga ng sinabi ko sa isang video natin paano nga kung Mythical Zoan pala talaga itong Mero Mero no Mi? Hindi kaya ito yung nabasa ni Blackbeard patungkol sa Devil Fruit na to? Paano kung maagaw nga ni Blackbeard itong Devil Fruit ni Hancock at makapag-transform into Gorgon form? Ibig sabihin yung tatlong types ng Devil Fruits na-acquire niya na, diba? Anyway, habang nangyayari nga daw ang paglalaban ng Kuja Pirates,
Blackbeard Pirates at mga Marines ipinakita nga daw ang bounty netong sila Hancock at Blackbeard. Si Blackbeard nga daw merong 3 billion and 996 million belly na bounty. So tumaas nga ito ng kulang-kulang 1.9 billion mula sa dati niyang 2.4 billion belly na bounty, which is nagme-make sense nga naman dahil ngayon nga yung bounty ni Blackbeard ang pangalawa sa pinakamataas sumunod kay Shanks sa mga active na pirata. Kumbaga dalawa na sila ni Shanks na nangunguna sa era na to. Parang similar nga kila Kaido at Big Mom sa era nila. Bali ang bounty naman daw ni Boa Hancock 1 billion and 659 million. Mas mababa nga lang ito ng konti kay Crocodile. Gaya nga ng ine-expect nating mangyari hindi nga masyadong magiging mataas ang bounty netong si Hancock since hindi naman siya gaanong threat sa world government. Hindi gaya ng binuong cross guild nila Crocodile o yung paghahunting ng Supernovas trio natin papunta sa Laugh Tale. Kaya sakto lang itong bounty na to kay Hancock para sa akin. Bali speaking of Hancock at Blackbeard nagkaroon nga daw ng laban sa pagitan ng dalawang grupo na to. Same as sa Marines. Kumbaga parang naging three-way nga daw ang nangyaring labanan sa Amazon Lily. Sinabi pa nga sa spoilers na maraming Marines nga daw ang naging bato na, including etong mga ilan sa miyembro ng Blackbeard Pirates na sila Katarina Devon at Vasco Shot. Yes, mukhang dihado na nga itong sitwasyon ngayon ni Hancock at mukhang siya nga ang magiging kasangkapan ni Blackbeard sa paparating na Final War. Pero kung maaalala nyo, during Wano Arc nga binigyan tayo ng update ni Oda na ang punteriya nga daw ni Kobe itong si Boa Hancock. Bali base nga sa spoilers nandito nga rin si Kobe sa gitna ng paglalaban nila Hancock at Blackbeard. Kaso mukhang malubhang sugatan na nga daw itong si Kobe at hawak na nga daw siya ng Blackbeard Pirates. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sa kalagitnaan nga daw ng pagkadehado ni Hancock at pagkuha ng Blackbeard Pirates kay Kobe bigla nga daw dumating itong si Silvers Rayleigh. Dumating nga daw siya para pahintuin itong nangyayaring labanan. Kaya naman malamang sa mga susunod na chapters or sa mismong chapter na to makikita na naman nating lumaban itong si Rayleigh. Kaya naman ang tanong nga dito magagawa na naman bang mailigtas ni Rayleigh itong si Boa Hancock? Dahil kung matatandaan nyo nailigtas na nga rin ni Rayleigh itong si Hancock during sa pagtakas niya kasama ang mga kapatid niya sa Merijoa. So kung inaakala nga nating basic lang talunin ni Rayleigh itong si Blackbeard medyo tagilid nga ako sa idea na yan. Since kung yung mga bida nga natin na sila Luffy, Zoro at yung ibang karakter gaya nila Trafalgar Law at Eustace Kid nagsilakas pagtapos ng time skip malamang na ganito rin si Blackbeard, 'di ba? Lumakas rin siya for sure. Kaya naman kung sakali nga at magharap nga ngayon itong sila Rayleigh at Blackbeard mukhang 50-50 pa nga tayo sa kung sino ang mananalo sa magiging laban nila. Pero para sa inyo ba, sino sa tingin nyo ang mananalo once na tuluyan ngang maglaban itong sila Rayleigh at Blackbeard? Bali kung may idea kayo i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali all in all nga itong paparating na chapter 1059 paniguradong pasabog. Marami nga tayong makikitang bago sa mga mata natin at mga karakter na matagal-tagal na simula nung huli nating makita. Kumbaga masyado nang nalaspag itong mga mata natin sa Wano Arc. Kaya naman napaka-refreshing nga sa mata na makita na naman itong mga karakter na during time skip pa natin huling nakita. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1059. I-review na nga lang natin ang buo itong chapter na to once na lumabas na syempre yung full chapter neto. So yun lang, peace!